Tingnan natin kung makakatakas ka pa. Saan ka pa pupunta, kawawang mulawin? Kahit puntahan mo pa si Dakila, aaminin lang niya sa'yo ang totoo. Hindi mo matatakasan ang katotohanan, anak ko. Saranggola! Tulungan mo si Agilus! Ilipad mo siya! Dito rin ang balik mo kung saan ka nararapat. Sa panig ng kadiliman! Bunga. Mga kawal! Sundan sila! Agilus! Huwag kang susuko! Nawawala na siya ng malay. Napapagod na ako. Sana makaabot tayo sa dapat nating puntahan. Bella! Nahabol tayo! Paguspas, kunin mo ang natitira kong kapangyarihan. Ano ang gagawin ko? Ituro mo ang daliri mo sa kalaban. Galing ka! Sugutan si Aramis? Anong nangyari? Sinalakay kami ng mga babae, Ravenna. Kami rin ni sinugod ni Ina. Dakila! Dakila! Hindi ko pagsisisihan na binunod ko ang ugat-pak ng suwail kong anak. Sino siya upang kalabanin ako? Sino siya upang hindian ako? Kahit kadugo ko siya, kung hadlang siya sa akin, mabuti pang mamatay siya. Gabriel, anak. Ibig ninyong sabihin, kapatid ko si Agilos. At iisa lang ang dugong dumadaloy sa amin. Ang sugo? Ano nangyari sa sugo? Sasabihin mong ikaw ang prinsesa ng mga Ravenna. Kapal ang mukha mo. Mga agaw ka ng titulo. Si Gabriel may sabing ako ang bagong prinsesa ng mga Ravenna. Ako ang naunang babae dito. Kaya ako ang may karapatang maging prinsesa ni Gabriel. Kung may problema ka, nandirito ako. Ba't hindi ka nang dumiretso kay Gabriel? Bakit kasi hindi pa kami nagpakasal ni Gabriel nung ako pa ng babae dito? Prinsesa. Kung noon nga'y naging isa ka lang babaeng Ravenna dito, hindi ka na niya pinatulan. Ngayon pa kayong nandirito na ako. Kapal ang mukha mo. Anong akala mo sa sarili mo? Mas maganda sa akin, ha? Eh kung ikukumpara din lang naman sa'yo, aba oo naman, hindi hamak. Tapusin na natin to dito. Naglaban po sila ni Gabriel. Matagal, sobrang tagal. Tapos, biglang dumating si Alwina. Isa na rin siyang Ravenna. Nagulat si Agilus. Ayaw maniwala. Pero hindi na daw kampi sa kanya si Alwina. Sabi, si Gabriel na daw ang mahal niya. Tapos, pinutol na ni Gabriel ang pakpak niya. Sabi ni Ravenum,
na... Na ano, Pagaspas? Ano sinabi ni Raveno? Hintayin niyo lang pong magising si Agilus. Basta't po sa sinabi ni Ravenum, lalong naguluhan si Agilus. Kung ayaw niya pumayag sa gusto ng Ravenum, ayun, binunutan siya ng ugatpak. Hindi ko magagawa ang hinihiling mo, Muyak. Kasama sa mga pansamantalang iniata sa akin ng Inang Reyna, siguraduhin sumusunod sa patakaran ng Encantadia ang lahat ng nasasakupan nito. Pero kinabukasan ng mundo ang nakasalalay dito. Mahabang panahon tayong walang ginagawa kung hindi manood. Kakabahan tayo, pero wala tayong gagawin. Makakakita tayo ng pagdurusa sa labas ng Encantadia. Pero magwawalang bahala lang tayo. Kine-question mo ba ang batas sa Encantadia? Muyak, kailangan mong intindihin na hindi tayo nararapat na mangialam sa mundo sa labas ng Encantadia. Ilan na sa mga mahal natin ang nalagay sa panganib dahil sa hindi natin pakikialam. Binigyan tayo ng kapangyarihan, hindi upang itago lamang. Hindi tayo binigyan ng mahiwagang balon para tunghayan lamang. Lahat ng ito may silbi. Huwag kang gagaya sa mga kasamahan nating diwatang piniling lisanin ng Encantadia. Ayokong makitang pati si Aramis ay tuluyang mamatay dahil wala tayong ginawa kung hindi tumunghay. Panahon na upang dumamay. Patawarin mo ako, anak, kung hindi ko nasabi sa'yo agad. Kung hindi na pa sa kamay ko ang aklat ng propesiya, hindi ko rin malalaman to. Nasa Tierra Fuego pa lang kami. Kilala ko na siya. Hindi ko man lang naramdaman. Wala man lang ako naramdaman. Buong buhay ko magkatunggali kami. Wala kaming ginawa kundi magkompetensya. Bilang tao. Bilang taong ibon. Bilang sugo. Lagi nila kami pinaglalaban. Huwag mong hayaan mapagpag ang isip mo, anak. Alalahanin mo na kanino si Alwina ngayon. Nasa iyo, hindi ba? Isa na rin siyang Ravenna. Isa ng Ravenna si Alwina. Nasaan na nga pala si Alwina ngayon? Tumakas kami ni Dakila sa Halimhim. Sila Bagwis naman lumisan sa Avila. Oras na gumaling ka, hahanapin natin sila. Gumaling? Sa tingin mo ba, Bagat, may pag-asa pa akong gumaling? Wala na ang pakpak ko. Binunot na ang gatpak ko. Tapos aasahan niyo pa ako na sasama ako sa paghahanap. Walang katapusang pakikipaglaban. Napapagod na ako. Sa lahat ng panahon, dumadating ang sandali ng pagsuko. Tulad ngayon. Pero Agilus, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Madaling sabihin. Dahil hindi ikaw nasa kalagayan ko. Ngayon ka pa ba mawawalan ng pag-asa, Agilus? Ngayon nasa atin na ang bunga. Nakuha na ninyong bunga? Agilus, maaari bang ipakita mo sa amin ang bunga? Mga kasama, nagtagumpay si Agilus. Nakuha na nilang bunga. Siniwalong. Siya ang bunga ng puno ng mulawin. Ngayong
nasa atin ang bunga ng puno, ano daw ang dapat natin gawin sa kanya? Ikaw, Agilus, bilang sugo, kailangan alam mo kung anong dapat gawin sa bunga. May gumugulo ba sa isip mo, Agilus? May nangyari ba sa paghaharap ninyo ni Ravenum na Agilus, kailangan maging malinaw ang pag-iisip mo upang muli kang bigyan ng pangitain ni Bathala. Kailangan tanggalin mo kung ano man ang bumabagabag sa iyo. Ako ang iyong ama. Kung buong pagkatao ko, Dakila, marami kang hindi sinabi sa akin. Kailangan natin mag-usap. Kaya ka! Ang lakas din ng loob mong kalabanin si Alwina. Totoo ba, Dakila? Totoo ba ang anak ako ni Ravenum? Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Si Aguilar ang nakagisnang kong ama. Bakit sinasabi ni Ravenum na anak niya ako? Matagal na itong inilihim. Sabihin mo hindi totoo. Agilus, may isasalaysay ako sa iyo. Sisimulan ko sa umpisa upang lubos mong maunawaan. Ayon sa propesiya, isa sa mga kasapi ng kataas-taasang kapulungan ang magsisilang ng anak na lalaki na siyang magiging sugo ng mga mulawin. Kaya't inabangan namin kung sino sa amin ang magiging ama ng batang magiging sugo. Nagdalang tao ang aking asawa, subalit babae naging anak ko, si Paloma. Sina Daragit at Lumbas ay walang mga asawa. Kaya't malaki ang posibilidad na si Ravenum ang magiging ama ng sugo. Subalit, hindi magkaanak-anak ang asawa ni Ravenum. Sa tindi ng kagustuhan ni Ravenum na magkaanak, pinagsamantalahan niya ang dama ng kanyang asawa, si Salimbay. Nagdalang tao si Salimbay, isang batang lalaki. Lumapit siya sa akin bago niya sabihin kay Ravenum. Dahil natatakot siya sa maaaring kahinatnan ng pagdadalang tao niya. Hindi ako nagdalawang isip. Ito na nga ang sugong sinasabi ng propesiya. Subalit, ng mga panahong yon, nagsimula nang gumapang ang dilim sa puso ni Ravenum. Nagsimula na siyang kainin ng kabuktutan. Sa takot na palakihin niya ang bata sa impluwensya ng kasamaan, nagpasya kami ni Salimbay na huwag ipaalam kay Ravenum ang tungkol sa kanyang anak. Upang hindi masira ang reputasyon ni Salimbay, minarapat kong lumikha ng isang mulawing ipakikilala naming ama ng sanggol. Sa tulong ng mga diwata, nakita ko ang magiging wangis ng batang iyong paglaki. At nilikha si Aguilar, ang nakilala mong ama. Paano mo nagawa sa akin ito, Dakila? Napakalaking kasinungalingan ito. Paano ka natatahimik? Paano mo nagagawang makita ako sa Avila araw at gabi? Gayon niloloko mo lang pala ako. Agilus,
Nagawa ko lang yun upang... Hindi, Dakila. Kahit anong paliwanag pa ang gawin mo, hindi sapat yun upang maintindihan kita. Kung iba pa siguro nagsinungaling sa akin, baka mas madali ko siguro matatanggap. Pero ikaw na ginagalang ko. Pinagkakatiwalaan ko. Tinitingala ko. Nilanlang lang ako. Bakit nagawa mo sa akin to, Dakila? Huwag ka na magalit, oh. Alam mo namang ayoko nagagalit ka, di ba? Tsaka, si Alwina naman ang nagsimula ng gulo, hindi naman ako eh. Alam mo, simula na dumating... Wala akong panahon makinig sa mga palusot mo. Ito ang tandaan mo. Sa oras na malaman ko, sinaktan mo si Alwina, hindi lang kita ibabalik sa pagiging tao mo. Papalamon pa kita sa mga buitre. Ang lahing ipinaglaban ko. Ang lahing inalayan ko ng lahat ng sakripisyo. Hindi pala ito ang dapat kong kalagyan. Hindi pala ako dito nararapat. At ngayon, inaasahan niyo pa na muli ko pa kayong ipagtatanggol. Paano pa? Wala na akong pakpak. Wala na ang ugat-pak ko. Wala na sa akin si Alwina. Wala na ang lahat ng mahalaga sa akin. Wala na kayong asahan sa akin. Agilus, baka mapinat ka. Huwag niyo akong susundan. Hindi na mabibilang ang kasalanan na gawa ko sa inyo. Kung tutuusin, wala nang kapatawaran na nagawa ko. Kung ating mahal na batala ay nagpapatawad, tayo pa kaya? Tama si Bagwis. May pagkakataong nalilihis tayo ng landas. Pero ang mahalaga, nabigyan ka ng pagkakataon para makabilik sa tamang daan. Huwag mo sanang mamasamain, Rasmus. Maaari ba namin malaman kung ano nag-udyok sa'yo para talikuran ng mga Ravenna? Anak ako ng isang Ravenna. Kung sugo talaga ako, hindi na mga mulawin. Isang malaking kasinungalingan ng buhay ko. Agilus. Sino yan? Ako ito, Agilus. Hindi mo ako kailangang masilayan upang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang maniwala. Maging bathala.
Ako nga, Agilos. Mahabaging bathala. Hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Narinig ko ang iyong pagtangis, Agilos. Patawarin niyo ako. Ngunit nahihirapan na ako. Nangihina, hindi lamang ang aking katawan, pati ang aking kalooban. Walang nagaganap sa mundo na hindi ko pinahintulutan. Hindi dahil nais kong makita kayong tumatangis o nahihirapan, kundi dahil sa pagnanais kong mapalapit kayo sa akin. Ngunit noong pang malapit na ako sa inyong mahabaging bathala, lahat ng utos niyo sinusunod ko. Naging mabuti akong anak. Magiting na mandirigma. Tapat na kaibigan. Ngunit sa lahat ng ginagawa ko, sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, nangyayari pa rin sa akin to. Wala na ang lahat na mahalaga sa akin. Pati ang mahal ko. Pati ang pagkatao ko. Ay mistulang pangitain na lamang na unti-unti naglalaho. Hindi ako anak ni Ravenong. Hindi ako anak ng kadiliman. Kaya walang dahilan para hindi ko ngayon hanapin ang liwanag. Hindi tayo mapapatawad ang mahal na Ravenong. Hanggat di natin nahuhuli mga batang yon. Matakas mo yung mga batang yan. Pasalubong naman tayo sa mahal na Ravenong. Dadaan muna kayo sa akin! Wala na natitira sa akin, makapaging bathala. Ano pa ang gusto niyong gawin ko? Ang bawat trahedya ay gagawin kong daan patungo sa kaluwalhatian. Ang bawat pagsubok patungo sa kaligtasan. Ang bawat dalamhati tungo sa kaligayahan. Gagamitin ko ang iyong kahinaan at gagawin kong lakas. Ang iyong kawalang pag-asa ay gagawin kong determinasyon. Sa iyong sama ng loob ay papatungan ko ng pagpapatawad. Tatanggalin ko ang iyong galit at gagawin kong pag-ibig. Kahit sa isang tulad ko, na sumusuko na. Sa isang tulad ko na nauupos na. Sa dami ng pinagdadaan ng hirap. Sa isang tulad ko na anak ng kadiliman. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin pang sugo. Nawala na ako ng lakas. Ang berdeng binhi. Makapangyarihan to. Pwede kong gamitin sa... Rasmus? Kayo nararapat mong tago nito. Ang berdeng binhi. Hindi ka anak ng kadiliman, Agilos.
Pinalaki ka sa pagmamahal. Maaring dugo ng isang kampo ng kasamaan ang nananalaytay sa iyo. Ngunit nakikita kong malinis ang iyong puso. Kaya higit ninuman, ikaw ay anak ko. Patawarin ninyo ako sa kahinaan ng aking pananampalataya. Ang pagpapatawad ko ay tanggapin mo. Ngayon, nasa sayo ang pasya kung mananatili kang nakalugmok sa iyong kahinaan. Nasa sayo kung pipilitin mong sundin ang tawag ng iyong pinanggalingan o ang sinisigaw ng iyong puso. Kailangan mong magpatawad, anak. Kailangan mong ipagpatuloy ang misyong nakatakda para sa iyo. Ngayon, higit sa anumang panahon, kailangan ka ng mundo. Suko. Ano ang bunga? Anong gagawin ko sa bunga? Sa Avila. Bumalik kayo sa Avila. Ikaw na ang Shanghai.